Sakit sa tenga ba yan? Ganda ng Wrangler ah. Ang lakas ah. Kada po let-let. Yung busina ko, pantra ko. Pakita mo yung busina natin. Blow punk yan, no di? Oh, blow punk yan. Ganda yan yung jeep ko ah. Ang gusto mong mangbulabog. Tara na. Tara tayo. Tayo tayo? Oo. Ito guys, yung unang-una nating kakalikutin dito sa Mini Wrangler Type ATV na nabili natin. Plano ko kasi siyang palitan ng busina. At syempre, ano yung kakabit natin? Ito, yung Blow Punk Velocity Power disc horn niya. 12 volts yan guys. Dahil 12 volts naman itong ating ATV. Tara, samahan niyo ako. Palitan natin ng malakas na busina itong aking ATV. Yung hood nitong ATV natin guys, naka-fix na yan. Actually, hinuhold na yan ng mga bolts. Pero pwede rin naman natin yan tanggalin mamaya kapag nahirapan na tayo na mag-install. Pero syempre, titignan muna natin kung paano ba natin maikakabit ng mas magandang tignan yung ating horn. Kung makikita nyo kasi yung dating shell horn na nakakabit, dito lang yan sa harap nakalagay. Kaya madali sanang dukutin. Pero syempre, iba kasi yung ikakabit natin na busina. Kaya eto, tara, tanggalin na natin yung lumang busina. Titignan ko na rin kung paano natin imamounting yung ating bagong blow punk disc horn. Dito guys, ay meron tayong panibagong problema. Yung blow punk horn natin, hindi natin may kakabit doon sa dating pinagkakabitan ng busina. Dito, kasi pag ipinasok, ayan, nakadikit siya. So pangit naman na nakaganyan, di ba? Tapos yung tornilyo, hindi pa rin naman abot. Pag pinabaliktad naman natin, sayang naman yung design ng ating busina. So, kailangan natin ngayon na mag-bracket. Ngayon, tinitignan ko maigit ang ating front frame. Meron akong dalawang option. It's either magbubutas ako rito, para yung ating blow punk horn is nakasabit na ganyan. Bubutasan ko yan, tapos tornilyo. So, ganyan yung mag-itsura niya. So, dalawa kabilaan, yung isa dito. Okay? Or, para hindi ako magbutas ng chassis, is kukuha ko na isang flat bar, isang diretso, na ilalagay ko rito kung nasa nakakabit yung kanyang upper suspension. Ito. Yan. Kabilaan, isang diretso. Okay. Tapos, bubutasan ko ngayon yung flat bar at doon ko naman ipapakabit yung ating blow punk horn na nakaganyan. Okay. Pero nakaisip ako ng mas madaling paraan. Pumunta ako muna sa mga accessory shops ng motor at nakahanap ako doon ng clamp na pwedeng gamitin. Yun nga lang, yung nahanap kong clamp medyo maluwag. Kaya kumuha ako rito ng rubber matting para igalawang palaman at magsilbing bushing na rin para kumapit ng husto yung aking clamps. Dahil hindi kasya yung kamay ko dun sa front grill ng ATV, eto, napilitan akong tanggalin ngayon yung kanyang hood. Para mas madali, dito ko sa ibabaw ikakabit ngayon yung mismong mga bracket ko. Ayan, tignan nyo kung ano yung magiging itsura niya na naikabit ko na yung mismong bracket at yung busina. O diba? Yung isa pa lang yan. So sa kabilang side, ganyan din yung gagawin ko. At mamaya, makikita ninyo, ayan na. O diba? Ang astig. Akala mo talaga SUV, no? Pero ATV lang yan. Tapos, pagdating sa wiring, hindi na rin naman ako nahirapan kasi nga, yung dating horn niya is na-modify na rin yung wiring kasi nga, pinabago na rin nung dating may-ari. In-extend ko na lang yung wire para umabot. O eto, closer look. Tignan nyo, sa kahit na anong angle, ang ganda niya ngayon tignan, di ba? Astig! Ayan guys, so dahil natapos na natin yung wiring, so kailangan ko na nalagyan ito ng electrical tape. Ayan, testing time. Tingnan natin. Ayan. Sirkusina tayo. Yun. Grabe, lakas. Hindi ko na muna itutuloy-tuloy yung pagbusina guys. Makakahiya naman sa kapitbahay. Pero at least okay na yung ating busina. Grabe, napakaganda. At dahil tapos na tayo, ayan na. Ikakabit na natin yung ating tinanggal na hood. Tapos, ito naman si Bayaw, biglang dumating. Excited. Nakiangkas pa. May pupuntahan nga kami ni Mrs. eh. Sakit sa tenga ba yan? Ganda ng Wrangler ah. Ang lakas ah.